A blessed, blessed Monday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po ulit sa atin. Today is July 20. And malapit na naman tayo, no? Dito sa ating pagwawakas dito sa ating nagsisimula pa lang yung linggo, no? Pero nakita ko na 2 weeks na lang natitira natin para dito sa ating topic na Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. Again, welcome po dito sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. At chinecheck ko ngayon dito sa aking harap yung mga natapos na natin, no? Natapos na natin yung ating week 1, the heart of influence, ang puso ng impluwensya, no? Kung saan pinag-aralan natin yung katapatan, katatagan, pagpapakumbaba, kaamuan at disiplina, no? Yan yung mga pinag-aralan natin. At yung week 2 natin, yung grace in the home o biyaya sa tahanan. Yan yung ating tinalakay, no? At doon sa ating week 2 na ito na grace in the home, pinag-usapan natin, no, yung mahiwagang kapangyarihan ng mga salita. Na salita na dapat na ginagamit natin sa loob ng ating tahanan, no? Yung ating paglilingkod din, syempre, no? Yung ating kung paano tayo nagsaserve sa mga mahal natin sa buhay, yung pagpapatawad, no? Napakahalaga, at yung pasensya o pasensya at panalangin, ayan, at pagpapasalamat, ayan. A blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa iyo. Ayan. At syempre ngayon tayo ay nasa week 3, no? Week 3 introduction. Ito, introduction muna tayo, no? At bago natin talakayin itong week 3 introduction, nag-recap lang ako dun sa ating mga ginawa last week. At ngayon tayo ay magsisimula ng panibagong gawain ngayong linggong to. At tulad ng dati, bago tayo magumpisa sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa panibagong kalakasan na taglay namin at sa pagkakataon na kami ay patuloy, Panginoon, na magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami, Panginoon, ang iyong banal na spirito. Gabayan mo po kami, Panginoon, na tulungan mo kami na maunawaan namin ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. At gabayan mo rin po ako, ang iyong lingkod, na siyang magbabahagi nito, Panginoon. Hinihiling ko na ikaw ang mangusap, Panginoon, sa kalagitnaan namin. Ikaw po, Panginoon, ang magpahayag sa amin, Panginoon, ng iyong mensahe sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon, na aming babasahin sa banal na kasulatan. At bigyan mo ako ng karunungan, Panginoon, na maibahagi ang iyong mga salita ng tama at may kalinawan. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin nakakasama sa ganitong gawain. Ikaw po nawa ang humaplos sa kanila at tulungan mo, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa na nanonood ng live na ito, nanonood ng replay ng live na ito. Palaguin mo po kami, Panginoon, sa aming buhay Kristiyano. Tulungan mo na ang buhay ng bawat isa ay maging liwanag, Panginoon, sa mga taong nakakasalamuhan namin. Dinadalangin ko rin ang iyong mapagpalang haplos sa iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo po, Panginoon, na sila'y gumaling at mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. At Ama, patuloy mo pong linisin ang aming puso't isipan at gawin mo po kami lagi katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. So muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Check ko lang, no? Meron tayong kasama. A blessed morning kay Sister Mitch Gloria. Ayan. Good morning sa iyo at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan.
Katulad ng binanggit ko kanina, no, nag-recap ako kanina ng ating pinag-aralan sa week 1 at saka week 2 dito sa ating nasimulang topic nung July 1 na Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. Ngayon, nandito na tayo sa week 3. Ayan. So, 2 weeks na lang, no? 2 weeks to go. At dito sa week 3, na may pinamagatang Salt and Light in the World, no? Ang theme nito is extending our influence beyond the home, no, to impact our community, our workplace, and the world. Ayan. So yan yung theme, no, nitong week 3 natin. So again, welcome po sa week 3, Salt and Light in the World. So katulad nga kanina, no, nung natapos natin hubugin yung ating puso sa week 1 at patatagin yung ating tahanan sa week 2, handa na tayong ilabas ang ating quiet power sa mas malawak na mundo. No, ang biyaya na natanggap natin sa loob ng ating pamilya, ng ating tahanan, ay hindi para itago. Ito ay dapat maging asin at liwanag sa ating kapaligiran. So, sa linggong ito, no, tatalakayan natin kung paano tayo magiging influential or paano tayo magiging mabuting impluwensya sa ating trabaho, sa ating mga kaibigan, sa ating komunidad at sa mundong puno, no, ng hamon. No, ang ating layunin ay hindi ang sumikat, no, kasi quiet power, no, yung ito natin magagamit, no, yung pagiging tahimik natin, no. So hindi ang layunin nito ay hindi para sumikat tayo o maging tanyag, kundi ang maging asin na nagbibigay ng lasa sa kabutihan at liwanag, no, na nagtataboy ng kadiliman. Yan. So, paano natin mapapanatili ang ating pagiging maamo at mapagpakumbaba, no, na ugali habang nakikipag-ugnay tayo, no, nakikipag-ugnayan tayo sa isang mundong madalas na mapanghusga. Yan. Paano tayo magiging epektibong saksi ng ating Panginoong Hesukristo nang hindi nawawala yung ating quiet spirit? So, sa susunod, no, ito sa susunod ng mga araw na ito na ating pagbubulay-bulayan, no, lilinangin natin ang lakas ng loob ng lakas ng loob na maglingkod, no, sa labas ng ating comfort zone, no. Handa na tayo, no, ihanda na natin yung ating mga puso, ihanda na natin, no, yung ating tahanan ngayon. So ngayong panahon na to, no, na para maging liwanag naman tayo, no, hindi lang sa loob ng tahanan natin kundi sa labas. Wala yung connection. Ayan, kasi may tumatawag. Sorry po. Ayan. So ang Bible verse na matatagpuan natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 5 versikulo 13, no, sa King James Tagalog version, ito po ang sinasabi, kaya ang asin ng lupa datapwat kung ang kayo ang asin ng lupa. Datapwat kung ang asin ay mawalan ng lasa, ay ano ang ipagpapaalat? Wala na itong kabulahan. Amen, amen. Pagpalain nawa ng Panginoon Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Yun, totoo naman, no, sa pagkain natin, ang purpose ng asin is para ma-enhance yung lasa, no, nung niluluto natin. Kung wala nga namang lasang asin, ano nun, purpose nun. Gayun din, no, sa buhay natin dito sa mundo. Tayo ay nilagay ng Panginoon Diyos dito, no, para maging liwanag or maging magbigay ng mabuting salita, no, magpahayag ng mabuting salita, magpakita ng mabuting pag-uugali, no, at para magkaroon ng maayos na kapaligiran, community, no, na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sa labas ng bahay, no, madaling sumabay sa agos.
Kung halimbawa, anong ginagawa ng kapaligiran mo, minsan nagagaya mo. Kung ang mga kasama natin sa trabaho ay mahilig magreklamo o manira ng kapwa, madalas tayong nahahawa, no? Di ba minsan pagka nagkukwento sa atin, no? Parang, oo nga, no? Ganun, no? Sama-sama pala niya, no? Minsan, nagiging mapanghusga na rin tayo, no? Pero, ang pagiging asin ay nangangahulugan na kahit ano pa ang nasa paligid mo, ano pang sinasabi ng nasa paligid mo, tayo ang magbibigay ng sarap o positibong impluensya. Yan, ang asin ay hindi kailangang maging bida o maingay. Kailangan lang nitong gawing mas masarap ang pagkain. Ganon din tayo, no? Sa pagpili ng magiging sa pagpili na maging mabuti at tama, no, kahit walang nakakakita, nagbabago ang atmosphere ng paligid natin. Yan. So kaya, no, kaya nating baguhin yung atmosphere o paligid natin, no, sa pagiging asin or pagbibigay ng mabuting salita. Huwag tayong magbigay ng maling kuro-kuro or wag tayong manghusga, kundi tayo yung mag-influence, no, na magbigay sa kanila ng tamang isipan sa ating kapwa at magpakita ng pagmamahal, no, sa ating kapwa. Wag maging mapanghusga. Tignan natin, no, yung buhay ni Prophet Daniel sa Daniel chapter 1 verse 8. Si Daniel or si Prophet Daniel ay namuhay sa isang lugar na hindi naniniwala sa Diyos. So naalala ninyo, no, yung kwento ni Daniel kung saan kinuha sila, no, dinala sa Babylonia. Kahit nasa ibang bansa siya at napapalibutan ng ibang kultura, hindi siya nagpa-impluwensya. Pinili pa rin niyang maging tapat sa kanyang mga prinsipyo. At syempre, yung kanyang pagiging tapat sa ating Panginoong Diyos. Dahil pinili niyang maging asin at huwag sumabay sa maling gawain, nakita ng mga tao sa paligid niya ang pagkakaiba niya. Sa huli, no, naging ehemplo pa siya, no, ng katapatan sa buong imperyo. Napakaganda na alalahanin natin, no, yung ginawa ni Daniel sa pagiging matatag niya na lingkod ng Panginoong Diyos. Yan. Kahit nga yung iba ay nananalangin, no, sa kanilang mga Diyos-Diyosan, siya nanatili, no, na humaharap, no, sa window at doon siya, no, nananalangin sa ating Panginoong Diyos. So at ang Panginoong Diyos ay nagpakita, no, ng kamangha-manghang gawa sa kanyang buhay. Ayan. So napakaganda na tignan natin, no, kung paano naging asin si Prophet Daniel sa kanyang kapanahunan. Nawa tayo, no, maging asin din tayo, no, sa ating henerasyon. Ayan. So ngayong araw na ito, magkaroon tayo ng hamon sa ating sarili, maging balancer tayo ng usapan sa trabaho man tayo o sa pakikipag-usap sa ibang tao. Kapag may nagsimulang magchismis dyan o magreklamo ng sobra, piliin nating huwag tayong sumabay. Pwede nating ilihis, no, yung mga usapan. Yan yung sample ng pagiging asin, no. Kung halimbawa sila ay nag-uumpisa na, no, na mag-usap-usap ng something, no, ilihis na natin yung usapan sa isang bagay na positive o kaya naman, no, ay manahimik lang, no, wala tayong kung wala naman tayong magandang masasabi, ay wag na lang tayong magsalita, no. So tumahimik tayo and wag tayong gumato. Ayan. So maging asin, no, na nagbibigay ng maayos at positibong lasa sa usapan. Ayan.
Amen. Amen. Napakagandang paalala sa atin sa umagang ito. Ang pagiging asin ng lupa ay ang quiet power sa labas ng ating tahanan. Hindi natin kailangan maging maingay para mapansin ang mabubuting gawa natin, ang kusang magpapakita ng liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, no, sa mga taong nasa paligid natin. So muli, mapagpalang umaga sa ating lahat at bago tayo magtapos dito sa ating napakagandang topic, no, sa ating morning devotion, batiin ko lang ang classmate ko, no, si Robert Relos Garon. So, blessed morning sa iyo. Ayan, so muli, mapagpalang umaga at bago tayo magtapos, tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming napagbulay-bulayan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapakita mo sa amin ng kahalagahan ng pagiging asin sa mundong ito, ang pagbibigay ng mabuting example sa aming pananalita, ang pagbibigay ng encouragement at ang pagtulong, Panginoon, na kung meron man nabubuli, meron man na naaapi, Panginoon, ay ang aming mga bibig nawa, Panginoon, ay makatulong at huwag makasira. I-bless mo po, Panginoon, ang aming mga dila, ang aming mga bibig, at tulungan mo, Panginoon, na ito ay daluyan ng iyong pagpapala. At Ama, lagi mo po nawang linisin ang aming puso't isipan at gawin kami laging karapat-dapat sa napakadaming mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat. And see you again tomorrow. To God be all the glory. Take care. God bless.